Sa Wyoming, nakatira ang magsasaka na si Royal kasama ang kanyang asawang si Cecilia at namamahala sa kanilang rancho. Lumaki si Royal na walang mga magulang at walang naaalala mula sa unang 9 na taon ng kanyang buhay. Ang mag-asawa ay may 2 anak na lalaki, si Rhett, na nagsisikap na maging profesional na bull rider tulad ng kanyang ama, at si Perry, na may isang anak na nagngangalang Amy. Ang kanyang asawang si Rebecca ay 9 na buwan nang nawawala at si Cecilia ay patuloy na nananaginip tungkol kay Rebecca, ngunit hindi nila sinabi kay Perry ang tungkol sa mga panaginip na iyon. Ang kapitbahay ni Royal na si Wayne ay mayroon ding rancho ngunit malubha ang sakit niya at bilang na lang ang oras sa mundo. Isang gabi, may naramdaman siyang kakaiba sa hangin, at pagkatapos tingnan ang misteryosong altar niya, tinawagan niya si Cecilia para balaan siya na may paparating. Gayunpaman, sa palagay niya ay lasing lamang ito. Kinaumagahan, nalaman ni Royal at Perry na nawawala ang 2 baka sa rancho, at habang sinusuri nila ang mga bakod para sa mga nawawalang hayop, isang estrangherong babae na nagngangalang Autumn ang dumating. Sinabi ni Autumn kay Royal na siya ay isang makata at naghahanap ng inspirasyon kaya kailangan niyang manatili sa kanyang rancho sa loob ng ilang araw. Nang sabihin niyang handa siyang magbayad, pinayagan siya ni Royal na manatili. Ipinagpatuloy ni Royal at ng kanyang mga anak ang paghahanap sa mga nawawalang baka at nakasalubong ang 3 anak ni Wayne, sina Luke, Billy, at Trevor. Ipinaalam ni Luke kay Royal na ayon sa county assessment, ang kanyang mga bakod ay lagpas ng halos kalahating milya sa kanilang ari-arian at binigyan siya ng 30 araw upang ayusin ito. Pagkaalis nila, ipinagpatuloy ni Royal ang paghahanap at nakarating sa kanlurang bahagi ng kanyang rancho, kung saan laking gulat niya nang makita ang malawak at walang katapusang hukay. Una, naghagis siya ng bato, ngunit wala siyang narinig na ingay. Pagkatapos ay sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa loob ng hukay at biglang nakakita ng pangitain kung saan ang sheriff ay dumating sa kanyang bahay na may masamang balita. Takot na takot, inilabas ni Royal ang kanyang kamay at umuwi, kung saan nagulat siya nang makita ang parehong kaganapan mula sa pangitain. Ang sheriff na nagngangalang Joy ay nasa loob ng kanyang tahanan upang sabihin sa pamilya na titigil na ang pulisya sa paghahanap kay Rebecca dahil lumipas ang 9 na buwan at walang anumang nakitang pahiwatig. Si Royal ay kinilabutan sa kapangyarihan ng hukay na pagpapakita sa hinaharap at sa sumunod na araw, sinubukan niyang punan ang butas ng lupa, ngunit naglaho ang lupa at tila walang nangyari. Sumunod, sinubukan niyang takpan ito, ngunit nilamon ng butas ang takip. Habang siya ay sumisigaw sa pagkadismaya, nakita ni Royal ang isang bison na may 2 palaso na nakatusok sa katawan nito, ngunit ang bison ay naglakad lang palayo. Pagkatapos ay pumunta si Royal sa kampo ni Autumn upang kamustahin siya, ngunit sinubukan ni Autumn na magtanong tungkol sa mga posibilidad na ibenta ni Royal ang rancho, na tahasan niyang tinanggihan at umalis. Kinagabihan, pumunta sina Perry at Rhett sa isang bar at napainom ng marami. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Perry at lumabas, kung saan hindi sinasadyang sumuka siya sa tabi ni Trevor na ikinatakot ng kanyang kadate. Si Trevor na galit ay sinubukan na magsimula ng away, ngunit mabilis na lumabas si Rhett at pinatumba siya sa ilang segundo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Perry na maghintay doon habang kinukuha niya ang truck. Habang wala si Rhett, nakaipon ng lakas si Trevor at binanggit ang paksa tungkol kay Rebecca, na naging dahilan upang mawalan ng pasensya si Perry at binugbog si Trevor hanggang sa siya ay mamatay. Nang dumating si Rhett, nagpasya silang isakay si Trevor sa kanilang truck at tumakas. Sa gitna ng kalsada, halos mabangga nila ang bison na may palaso, ngunit sa kabutihang palad ay naihinto nila ang truck sa tamang oras. Bumalik sina Perry at Rhett sa kanilang rancho, at nang dumating si Royal upang tingnan sila, nakita niya ang katawan. Naisip ni Royal na tawagan ng sheriff, ngunit sa bandang huli ay nagpasya siyang tumulong at inutusan si Rhett na linisin ang truck habang itinatapon niya ang katawan. Samantala, hinahanap ni Luke at Billy ang kanilang kapatid at nakita ang kanyang belt buckle sa labas ng bar. Pumunta sila sa rancho upang magtanong tungkol sa kanya at sinubukan ni Perry ang kanyang makakaya na ilayo sila sa shed. Gayunpaman, pinilit ng magkapatid na makapasok sa loob at nakita ang truck, ngunit walang tao. Pagkatapos ay nakita ni Luke ang mga marka na nagpapahiwatig na may nagmaneho palayo at pinaandar ang kanyang sasakyan upang sundan ito. Sa hindi mataong lugar, dinala ni Royal ang katawan ni Trevor sa hukay. Hindi sinasadyang sumabit sa bakod ang kanyang damit kaya hinubad ito ni Royal at nagpatuloy upang itapon ang katawan sa loob ng butas. Biglang umilaw ang isang flashlight sa kanyang mukha, at nang lumingon si Roya, nakita niya si Autumn.
Pagkatapos mangakong hindi niya sasabihin kahit kanino, lumapit si Autumn at itinulak si Royal sa hukay. Pagkatapos ay kinuha niya ang damit na sumabit at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, walang nakita sina Luke at Billy kaya bumalik sila sa rancho, ngunit pinalaya sila ni Cecilia. Kinaumagahan, natagpuan ni Royal ang kanyang sarili na nakahiga na walang malay sa isang bahagi ng lupa na may sugat sa kanyang paa. Umuwi siya at nalaman niya na sinabi ng kanyang mga anak sa kanilang ina ang tungkol sa pagkamatay ni Trevor, kaya nagpa siya silang panatilihin itong sikreto upang maprotektahan ang pamilya. Ginamot ni Cecilia ang sugat ni Royal para hindi na kailanganin na pumunta sa ospital. Samantala, tinawagan ni Luke si Joy at hiniling sa kanya na hanapin si Trevor, na ibinigay sa kanya ang belt buckle bilang clue. Nakipagkita si Rhett sa kanyang crush na si Maria at niyaya itong lumabas. Dahil nasa bar siya noong nakaraang gabi, hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kanino man na pumunta doon ang kapatid. Bumisita sina Royal at Perry sa kanilang abogado, na nagmungkahi na ibigay nila ang piraso ng lupa sa kanilang mga kapitbahay dahil hindi sila mananalo sa legal na labanan. Nagpa siya si Royal na puntahan si Wayne upang subukang lutasin ang mga bagay ng mapayapa. Sinalubong siya ni Luke at nakita niya ang sugat ni Royal, na kahina-hinala. Habang hinihintay si Wayne, nakita ni Royal ang business card na pagmamay-ari ng isang geologist. Nang sa wakas ay makita niya si Wayne, sinubukan ni Royal na mag-alok ng 200 ektarya ng lupa mula sa kanyang pastulan sa timog upang ayusin ang problema, ngunit mas gusto ni Wayne ang kanlurang bahagi. Hindi masyadong maintindihan ang sinasabi niya ngunit nagpapahiwatig ito na alam niya ang tungkol sa hukay at sinuhulan niya ang tagasuri ng lupain na si Carl upang kampihan siya. Sa huli, nagpa siya si Royal na dalhin ang usapin sa korte. Samantala, natagpuan ni Amy si Autumn na naglalakad malapit sa mga burol habang tinitingnan ang ilang simbolo sa mga bato, na ilang taon na niyang iginuguhit ngunit hindi alam ang kahulugan. Ipinaliwanag ni Amy na ito ang family brand ni Royal. Nagtanong si Autumn tungkol kay Royal at nagulat siya nang malaman niyang buhay pa ito. Kasabay nito, narating ni Royal ang kampo ni Autumn at nakita ang kanyang damit sa sampayan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang tent at nakakita ng kakaibang mga bato na nakalagay sa isang tumpok ng mga libro, kaya naghinala siya sa kanyang motibo. Pagkatapos, itinapon ni Royal ang damit sa hukay. Sa gabi, agresibong sinabi ni Royal sa kanyang pamilya na gusto niyang ilipat ang mga baka mula sa kanlurang pastulan patungo sa silangan na pastulan, kaya naisip ng kanyang pamilya na nasisiraan na siya ng bait. Nang sabihin ni Amy na nakikipag-hangout siya kay Autumn, nagalit si Royal at inutusan ang lahat na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Kinabukasan, inilipat ng pamilya ang mga baka at nang biglang tumakas ang isang hayop, hinabol ito ni Royal upang hulihin bago ito makarating sa hukay. Sa gabi, pumasok si Royal sa kamalig at inilabas ang isang lumang larawan ng isang misteryosong pamilya. Biglang pumasok si Autumn sa kamalig at ipinahayag kay Royal na siya ay kabilang sa isang uri ng kulta. Tinanong din niya si Royal kung may naaalala siya sa kanyang buhay bago ang edad na siyam, na hindi niya sinagot. May nawawalang nakaraan din si Autumn, at dinala siya rito ng paghahanap niya ng mga sagot. Nagtanong si Royal tungkol sa kulay na dilaw, sinabi ni Autumn na para sa kanya, ito ay nangangahulugan ng kapangyarihan. Sa huli, tinanong ni Autumn si Royal kung ano ang nakita niya sa hukay na iyon at kung paano siya nakaligtas dito. Tumanggi si Royal na sumagot, ngunit may naalala siya bigla. Matapos mahulog sa hukay, natagpuan ni Royal ang kanyang sarili sa lupa, kung saan nasaksihan niya ang maraming ilaw na nakatutok sa kanya. Nakita niya ang ilang outpost ng hukbo sa malapit kung saan ang mga sundalo ay may hawak na baril na nakatutok sa kanya, habang sa likod nila, maraming kumukuha ng langis na nagsasamantala sa kanyang mga lupain na may logo na BY9. Nang lumingon si Royal, nakita niya si Autumn at iba pang mga tao na nakasuot ng dilaw, kasama rin sa crowd si Joy pati ang kanyang anak. Biglang lumabas si Cecilia at naglakad patungo kay Royal, ipinaalam sa kanya na siya ay namatay 2 taon na ang nakakaraan at ang lupaing ito ay hindi na sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Cecilia na tumakbo kaagad bago lumabas si Luke mula sa karamihan at pinaputukan ng baril si Royal, kaya nasugatan ang paa niya. Sinundan ni Luke at ng mga bantay si Royal, ngunit tumalon lang siya pabalik sa hukay at bumalik sa kanyang panahon. Kinabukasan, pumunta si Joy sa grocery at nakita niya ang isang lalaki na nagnanakaw ng paninda, kaya agad niya itong hinarap at inaresto. Habang papunta sa istasyon, sinabi sa kanya ng lalaki na patuloy na nawawala ang mga tao sa lugar. Samantala,
Inutusan ni Wayne ang kanyang mga anak na mag-alok ng $1,000,000 kay Royal para sa lupain, ngunit tumanggi si Luke na makipag-ayos sa pamilya. Sa kakahuyan, patuloy na naghukay si Autumn ng mga bato malapit sa lugar na may mga simbolo, at nang makita niya ang bison na may mga palaso, tinanggal niya ang isa mula sa kawawang hayop. Pagkatapos, pumunta siya sa bayan para kumuha ng gamot para sa kanyang bipolar disorder. Nakita niya ang ranch truck na nakaparada sa labas ng bar at nakita si Perry, na pumayag makipag-hangout sa kabila ng utos ng kanyang ama. Nasa bayan din si Cecilia at tila nakita niya si Rebecca sa isang truck, ngunit umalis ang sasakyan. Kinagabihan, si Rhett ay naghanda para sa isa pang bull riding competition nang lapitan siya ni Joy, na ipinaalam sa kanya na ang kanyang dugo ay natagpuan sa buckle ni Trevor. Nagsinungaling si Rhett at sinabing hindi siya nakapunta roon ng gabing iyon. Matapos sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa buckle, sumali si Rhett sa kompetisyon at sa wakas ay nanalo, kaya pumunta siya sa bar upang magdiwang kasama si Maria. Matapos siyang halikan, huminto si Rhett sa isang kotse upang umihi, at natuklasan na pagmamay-ari ito ng pulis. Naaresto siya, at ginamit ni Joy ang pagkakataon na magtanong muli sa kanya ng ilang katanungan. Sa wakas ay umamin si Rhett sa paghagupit kay Trevor, gayunpaman, hindi niya binanggit si Perry at sinabing pumasok siya sa bar pagkatapos ng away. Samantala, dumating si Royal sa istasyon upang piyansahan ang kanyang anak, at habang ini-interrogate ni Joy si Rhett, ninakaw niya ang buckle ni Trevor mula sa mesa ni Joy. Habang pauwi, ipinagtapat ni Royal kay Rhett na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pamilya, hindi namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Tanging ang kanyang ama lamang ang namatay, at nang mangyari iyon ay lumayas si Royal dahil sa takot. Nang makabalik sila sa rancho, inihagis ni Royal ang buckle sa hukay. Kinabukasan, binisita ni Joy ang isang lalaking tinatawag na Frank, na nagkwento sa kanya tungkol sa ilang kakaibang usap-usapan na nakapalibot sa kuweba sa lugar. Tila ang mga tao ay nakarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula doon, at may nakakita pa ng mastodon, gayunpaman, si Joy ay may pag-aalinlangan. Samantala, binisita ni Royal si Autumn at sa wakas ay ipinagtapat sa kanya na ipinapakita ng hukay ang hinaharap, kaya naisip ni Autumn na naglakbay si Royal sa panahon. Bilang kapalit ng impormasyong ito, nakiusap si Royal kay Autumn na huwag babanggitin sa kanyang pamilya ang anumang bagay tungkol sa hukay. Sa sandaling nakipagkamay si Royal kay Autumn, nawala ang bundok sa likod niya, bumalik lang ito nang maghiwalay ang kanilang mga kamay. Napansin ito ni Joy at hindi siya makapaniwala, ngunit nang makarating siya sa istasyon, nalaman niyang maraming tao ang nag-report na nakita din nila ang nangyari. Samantala, sa bundok, natagpuan ni Amy ang katawan ni Trevor at sinabi sa pamilya, kaya walang pagpipilian si Royal kundi tawagan ang mga pulis. Sa istasyong iyon, iginiit ni Luke na dapat arestuhin ni Joy si Rhett dahil nasa buckle ni Trevor ang kanyang dugo. Binuksan ni Joy ang kanyang drawer para kunin ang buckle at nalaman niyang nawawala ito. Naputo lang sandali dahil sa tawag ni Royal tungkol sa natagpuan na katawan. Pagkatapos ay ipinakita sa kwento ang tungkol kay Wayne, 9 na buwan na ang nakakaraan, noong siya ay malusog pa. Dumating ang isang manggagawa upang ipakita sa kanya ang isang misteryosong bato na nakita niya, na pamilyar kay Wayne dahil nakita niya ito noong bata pa siya. Inutusan niya ang kanyang mga empleyado na dalhin sa kanya ang anumang kakaibang makita nila, at nagsimula ang kanyang pagkahumaling sa hukay. Bumalik sa kasalukuyan, nakuha ni Joy at ng kanyang koponan ang katawan ni Trevor mula sa bundok at ipinadala ito para suriin. Pagkatapos ay nagtanong si Joy sa pamilya ni Royal tungkol sa gabi ng pagkawala ni Trevor at nalaman niyang 2 oras na nawawala si Rhett ng gabing iyon. Nang paalis na si Joy, sinabi sa kanya ni Perry na may kasamang babae si Rhett noong gabing iyon, at agad na nag-text si Joy sa isang opisyal upang i-interrogate si Rhett, na kasalukuyang nasa bayan at walang ideya tungkol sa natagpuan na katawan ni Trevor. Sinubukan ni Perry na tawagan si Rhett upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga bagong detalye na ito, ngunit hindi sinasagot ni Rhett ang tawag. Kasalukuyan niyang hinihintay si Maria, ngunit una siyang nahanap ng inspektor at nagsimulang magtanong. Naramdaman ni Rhett na may nangyayari at mabilis niyang sinagot ang tawag, kung saan ipinaalam sa kanya ni Perry ang tungkol sa kwentong sinabi niya kay Joy. Sinabi ni Rhett sa opisyal na may kasama siyang babae, at nang tanungin ng pulis kung sino ang babae, lumapit si Maria at nagsinungaling para sa kanya tulad ng ipinangako, na sinasabing kasama niya si Rhett noong gabing iyon. Habang ipinapaalam ni Joy ang masamang balita kay Wayne at sa kanyang mga anak,
Hinanap ni Perry si Autumn upang tanungin kung sakaling may alam siya tungkol kay Trevor, ngunit wala. Sinamantala ni Autumn ang pagkakataon na humingi ng larawan ni Rebecca, na nakapagtataka, ngunit ipinakita pa rin sa kanya ni Perry. Pagkatapos makipagtalo kay Cecilia tungkol sa pagbabago ng kanyang ugali, umalis si Royal upang tingnan ang lugar kung saan nakita ang katawan at natagpuan niya ang kakaibang bato. Dinurong niya ito sa rancho at nakakita ng itim na mineral na hindi matukoy kung ano. Maya-maya, pinuntahan ni Joy si Maria at sinabi sa kanya na si Trevor ay natagpuang patay, kaya ipinagtapat ni Maria ang lahat upang maiwasan na maging kasabwat sa pagpatay. Agad na hinanap ni Joy si Rhett at dinala siya sa istasyon bago tinawagan si Perry, na dumating din para sa kanyang kapatid. Sa pamamagitan ng hiwalay na pagtatanong sa kanila, sinubukan ni Joy na linlangin sina Perry at Rhett, nagkunwari na ipinagtapat ng bawat isa ang ginawang krimen, ngunit bago sila makapagsalita ng anuman, dumating si Royal sa istasyon kasama ang isang abogado at iniligtas ang kanyang mga anak mula sa pag-aresto. Gayunpaman, sa oras ng interogasyon, gumawa si Joy ng kasinungalingan upang lumikha ng away sa pagitan ng magkapatid, na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila sa labas ng istasyon ng pulisya, at sinubukan ni Royal na ayusin ito ng mapayapa. Habang inihahatid ang kanyang mga anak sa bahay, sinabi ni Royal na kung maibabalik niya ang oras, gagawin niya ito upang protektahan ang kanyang mga anak. Kinaumagahan, dumating sa rancho ang asawa ni Wayne na si Patricia upang magplano ng libing para kay Trevor. Nakipagtalo siya kay Wayne dahil gusto niyang maghiganti laban sa pamilya ni Royal at patunayan na sila ay mga mamamatay tao, ngunit si Wayne ay nahuhumaling pa rin sa kanlurang pastulan at ito lang ang tanging iniisip niya. Bumalik ang eksena kay Royal, binisita niya ang tagasuri ng lupain na si Carl at sinubukan na ayusin ang isyo tungkol sa kanlurang pastulan niya, ngunit tumanggi ang tiwaling opisyal na makinig sa kanya at pinaalalahanan si Royal na ang hearing ay sa katapusan ng buwan. Nawala ng pasensya si Royal at binantaan si Carl na ililibing siya sa isang malaking hukay sa mundo. Samantala, ibinunyag ng forensic doctor kay Joy na may nakita silang ilang sugat mula sa katawan ni Trevor dahil sa metal. Sa kanilang pagkabigla, ang pagsusuri ay nagpapakita rin na si Trevor ay namatay nang wala pang 10 oras mula nang siya ay matagpuan. Nang maglaon sa libing ni Trevor, ipinaalam ni Carl kay Cecilia na iniurong niya ang araw ng hearing sa susunod na linggo dahil sa banta ni Royal. Sinadya ni Patricia na buksan ang kabaong at nakita ang guilty na reaksyon sa mukha ni Perry, na tiyak niyang siya ang pumatay sa kanyang anak. Kumanta si Billy para sa alaala ng kanyang kapatid at pinuri siya ni Autumn para magkaroon ng koneksyon. Sinubukan ni Rhett na lapitan si Maria, ngunit natatakot ang huli sa mga pulis at iniwasan siya. Pumunta si Royal sa private bar ni Wayne at natagpuan doon si Autumn, kaya hinamon niya ito na maglaro ng baraha. Nagpa siya si Royal na mandaya at napanalunan ang mahalagang kwintas, na may parehong uri ng bato na natagpuan ni Royal sa bundok. Sa kanilang pagtataka, dumating ang Bison upang makita ang laro. Nang gabi ring iyon, napansin ni Wayne na ang bato na natagpuan ng kanyang empleyado ay may itim na bagay sa loob at ito ay gumagalaw na ngayon. Dahil dito, bumangon si Wayne sa kama at pumunta sa kanlurang pastulan ni Royal, binangga ang bakod at sa wakas ay nakita niya ang hukay. Biglang dumating si Royal at inatake si Wayne para protektahan ang kanyang sikreto. Gayunpaman, pagkatapos ng isang marahas na labanan, hinampas ni Wayne si Royal gamit ang bato at umalis sakay ng kanyang sasakyan, tumatawa na parang baliw. Nang makauwi na si Wayne, ipinagdiwang niya ang pagtuklas at biglang may naalala. Noong bata pa siya, nakita na ni Wayne ang hukay at pinanood niya kung paano lumabas dito ang isang batang lalaki na nababalutan ng itim na substance. Takot na takot, tumakbo ang maliit na Wayne. Sa kasalukuyan, ang excitement ay nagdulot ng stroke kay Wayne at isinugod siya sa ospital. Samantala, nahulog si Royal sa hukay at nakita niya ang katawan ni Trevor kasama ang iba pang mga mukha tulad ng kay Autumn. Gayunpaman, ito ay isang bangungot, kaya nagising si Royal at umuwi. Kinaumagahan, narinig ni Cecilia ang ilang ingay sa bahay at nakita niya si Autumn, na hinahanap ang kanyang kwintas. Hindi siya pinaniwalaan ni Cecilia at binantaan siya gamit ang baril para umalis. Sa kanyang paglabas, iginiit ni Autumn ang mga pagbabago sa ugali ni Royal at sinabing may itinatago siyang mga sikreto. Pinuntahan ni Royal ang geologist mula sa business card na nakita niya sa bahay ni Wayne. Ipinaliwanag niya na nakipag-ugnayan si Wayne sa kanya 6 na linggo na ang nakalipas dahil may kinukuha siyang lupa at gusto niyang ipasuri ito. Ipinakita sa kanya ni Royal ang bato sa kwintas ni Autumn, at habang sinisiyasat ito,
Tumingin si Royal sa paligid ng opisina at nakita ang litrato kung saan nakatayo sila sa harap ng tent na may kaparehong logo ng BY9 na nakita niya sa hinaharap. Sa takot, nagpa siya si Royal na kunin ang kwintas ni Autumn at umalis. Pagkatapos ay sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mining company ng BY9 ngunit wala sa mga numerong nakita niya ang gumagana. Samantala, si Cecilia ay naguguluhan dahil sa pagdududa na itinanim sa kanya ni Autumn kanina na muntik ng pagmulan ng apoy sa kusina. Habang binubuksan ang mga bintana, nakita niya ang isang patay na batang oso sa labas, at sa una, nagpa siya si Cecilia na ilibing ang hayop. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa gitna ng paghuhukay at dinala ang patay na hayop sa shed. Sa bayan, tinanong ni Joy ang dishwasher mula sa bar upang kumpirmahin na nakita niya si Perry na nakikipag-away kay Trevor sa parking lot noong gabi ng pagkawala at pagpatay kay Trevor. Nakipagkita si Perry kay Autumn at pinag-usapan nila si Rebecca. Naniniwala si Autumn na baka nahulog si Rebecca sa hukay ngunit hindi sumang-ayon si Perry, sa palagay niya ay kusang umalis si Rebecca. Noon pa man ay gusto na ni Rebecca na lumipat sa California ngunit hindi maaaring iwanan ni Perry ang kanyang ama at ang rancho, at madalas itong pinagtatalunan ng mag-asawa. Noong gabing iyon bago mawala si Rebecca, sina Perry at Rebecca ay nagkaroon ng pagtatalo, pagkatapos nito ay umalis siya ng bahay at hindi na bumalik. Samantala, nakipagkita si Rhett kay Maria at nagpunta sila sa isang motel upang magpalipas ng gabi sa paggawa ng marumi. Gayunpaman, umalis si Maria nang walang paalam pagkatapos makatulog ni Rhett. Sa rancho, dinurog ni Royal ang amber sa kwintas ni Autumn at nakita ang itim na mineral na tumutugma sa nakita niya sa loob ng hukay. Sa sandaling dumikit ang substance sa balat ni Royal, siya ay nagkaroon ng isa pang pangitain mula sa hinaharap kung saan nakita niya ang kanyang sarili na nakahandusay na walang buhay sa kandungan ni Cecilia, at sa tabi ng katawan, nakita niya si Autumn na nakasuot ng kulay dilaw, suot ang kwintas na katatapos lang niyang sirain. Nawala ang vision kasabay ng pagkawala ng itim na substance sa palad ni Royal. Natakot sa kahulugan ng pangitain, nagmaneho si Royal patungo sa hukay at nakita si Autumn na nakatayo malapit dito. Nag-alok si Royal na ihahatid siya pabalik sa kanyang kampo, at sa sandaling umupo si Autumn sa motor, sinubukan ni Royal na takutin siya sa pamamagitan ng mabilis na pagmamaneho. Dahil sa takot, tumalon si Autumn mula sa motor at nasugatan ang kanyang binti. Habang nakaupo sa lupa, hiniling niyang ibalik sa kanya ang kanyang kwintas, at nang ihayag ni Royal na dinurog niya ito, naghisterikal siya. Nagsimulang magsalita si Autumn tungkol sa time travel at mga itim na mineral sa sakahan ni Royal ngunit sumigaw si Royal sa galit, na hiniling na tumahimik siya. Nagbanta siya na papatayin siya kung sakaling maglakas loob siyang magkwento sa kanyang pamilya tungkol sa time travel, at pagkatapos ay iniwan niya si Autumn sa gitna ng kawalan. Nang makarating si Royal sa kampo ni Autumn, agad niyang sinunog ito. Samantala, pumunta si Joy sa prosecutor para sabihin sa kanya na handa siyang arestuhin ang mga anak ni Royal, at sa una, sinuportahan siya ng prosecutor dahil marami siyang ebidensya. Gayunpaman, nang banggitin ni Joy na ang pagsusuri sa katawan ay nagpapahiwatig na si Trevor ay namatay sa loob ng ilang oras pagkatapos matagpuan at sa palagay niya ay mali ang pagsusuri na iyon, inutusan siya ng prosecutor na i-drop ang kaso. Kinaumagahan, nagsimba si Royal, nakakaiba dahil hindi siya naniniwala noon, kabaliktaran sa kanyang asawa. Dahil dito, naalala ni Cecilia ang sinabi ni Autumn tungkol sa pagbabago ng kanyang ugali. Si Cecilia ay nahihirapan na tanggapin ang lahat ng mga kakaibang bagay na nangyayari kamakailan at ang kanyang pananampalataya ay nagdurusa dahil dito. Nang makitang tinanggap ni Royal ang astya, hindi na kinaya ni Cecilia at nagmamadaling lumabas ng simbahan. Samantala, sinubukan ni Autumn na maglakad pabalik sa kanyang kampo habang sugatan ang paa at nakasalubong niya ang isang oso sa kakahuyan. Naglakad ang oso patungo kay Autumn at inamoy siya ngunit hindi siya inaatake, at nang bumulong si Autumn ng yellow, isang boses mula sa oso ang nagsabi sa kanya na ipakita sa kanya. Samantala, pinuntahan ni Rhett si Maria dahil nakipaghiwalay ito sa kanya. Gusto ni Maria ng higit pa sa buhay na meron sila ngayon at hindi naniniwala kay Rhett nang sabihin ni Tog sa kanyang aalis sa rancho balang araw. Sumumpa si Rhett na gagawin niya, ngunit nang tumanggi siyang aminin ang nangyari kay Trevor, napagtanto ni Maria na mas mahalaga ang pamilya niya at umalis. Sa bahay ni Wayne, nakipag-usap sina Patricia at Luke sa abogado ni Wayne at nabigla sila nang malaman na ang testamento ay nagpapahiwatig na ang lahat ng mga ari-arian, negosyo at lupa ay mapupunta sa bunsong anak na si Billy.
Pareho silang sumang-ayon na hindi karapat-dapat si Billy na pamahalaan ang negosyo ng pamilya, kaya gusto nilang baguhin ang last will habang buhay pa si Wayne. Umalis ng bahay si Patricia upang subukan na kumbinsihin ang abogado na baguhin ito. Sa labas ng kalsada, nagmamaneho si Carl nang biglang makasalubong ang bison, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa sasakyan at maaksidente. Bumalik ang eksena kay Autumn, natagpuan niya si Billy na nangangaso sa kakahuyan at nagpas siyang ipakita sa kanya ang hukay habang nagkukwento sa kanya. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na ni Billy kung bakit gustong bilhin ng kanyang ama ang lupang ito, at nang umuwi siya, sinabi niya kay Wayne na tama siya. Samantala, sa wakas ay narating ni Autumn ang kanyang kampo at nalaman niyang nasunog ito, ibig sabihin ay wala na siyang gamot. Agad siyang pumunta sa butika para muling bumili at tinawagan ang namamahala sa kanyang trust fund para humingi ng pera upang makabili siya ng gamot at makakuha ng kwarto sa motel na matutuluyan. Sa motel, iniukit ni Autumn sa kanyang dibdib ang simbolo ng okultismo na parang family brand ni Royal. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Perry at sa wakas ay sinabi sa kanya na sinubukan siyang patayin ng kanyang ama, na binanggit din na marahil siya ang pumatay kay Trevor. Desperado na itago ang katotohanan tungkol kay Trevor, sinubukan ni Perry na ayusin ang sitwasyon, ngunit si Autumn ay ganap na wala sa kontrol. Nagbanta siyang pupunta sa sheriff at ibubunyag niya kung paanong sinubukan ni Royal na itapon ang katawan sa hukay, at kung hindi niya ito gagawin, siya mismo ang gagawa nito. Dahil hindi niya gustong maranasan ng kanyang pamilya ang bunga ng ginawang krimen, nagpasya si Perry na magsulat ng liham na umaamin sa kasalanan at iniwan ito sa opisina ni Joy. Bumalik si Autumn sa motel at nakita si Billy sa kanyang bathtub at nagtanong. Ipinaliwanag ni Autumn na ang hukay ay hindi tungkol sa kamatayan ngunit tungkol sa panahon. Pag-uwi ni Perry, ipinaalam niya sa pamilya ang tungkol sa liham. Nag-trigger ito ng pagtatalo sa pagitan ng magkapatid at sinubukan ni Rhett na salakayin si Perry dahil ang kanyang pag-amin ay maaaring magpabagsak din kay Rhett at Royal dahil sa pagtulong na maitago ang katawan. Inihayag ni Perry na ginawa niya ito dahil sa pagbabanta ni Autumn, na naging sanhi ng galit ni Royal sa pagsuway at inatake din si Perry, kaya nabasag ang salamin sa shelf na aksidenteng tumama sa noo ni Amy. Tumakbo ang bata palabas ng bahay na duguan at nakita ang sasakyan ng pulis na papalapit sa kanilang bahay, si Joy, na dumating upang arestuhin si Perry. Pagkatapos ay nagsimula ang flashback, na nagpapakita ng isang batang si Perry na nawalan ng kontrol sa kanyang sarili at na-knockout ang batang si Trevor. Nang subukan na tanungin ni Royal si Perry kung bakit niya sinaktan si Trevor, walang naisagot ang kanyang anak. Sa kasalukuyan, kakailanganin ni Royal at Cecilia na magbayad ng $500,000 para piyansahan si Perry, at ang pamilya ay walang ganun kalaking pera. Nagpasya si Cecilia na ibigay ang mga papeles ng rancho upang piyansahan ang kanyang anak, ngunit may isang kondisyon: kapag nabigo si Perry na humarap sa korte sa araw ng hearing, ang rancho ay kukunin ng gobyerno. Sa sandaling nakalabas si Perry sa bilangguan, muli niyang nakasama si Amy, na nagsimulang gumuhit ng family brand sa kanyang notebook. Matapos makita ang matinding reaksyon ng kanyang ama sa pakikipag-hangout kay Autumn, naghinala si Perry sa teorya na si Rebecca ay nasa hukay. Tinanong niya si Royal tungkol dito, at nang sumumpa siya na wala siyang alam, hindi siya pinaniwalaan ni Perry. Sa bahay ni Wayne, dinala sa kanila ni Joy ang balita na nakapagpiyansa si Perry at nagalit si Luke, at binanggit ni Billy ang kakaibang kwento tungkol sa nangyari noong bata pa si Wayne, na nagsasabing maaaring may kaugnayan ito sa pagkamatay ni Trevor. Pagkaalis ni Joy, isinama ni Billy si Luke para makita ang hukay. Sa rancho, dumating ang inang oso na hinahanap ang kanyang anak. Nang makita ng hayop si Cecilia, agad siyang sumugod at inatake siya, kaya walang ibang pagpipilian si Cecilia kundi barilin ito. Ang oso ay buhay pa ngunit nagdurusa, kaya tinapos ni Cecilia ang kanyang pagdurusa sa isa pang putok ng baril. Samantala, nakipagkita si Billy kay Autumn at sinabi sa kanya na dinurog niya ang paboritong bato ng kanyang ama. Natagpuan niya ang parehong itim na mineral mula sa hukay at tinikman ito, na naging dahilan upang magkaroon siya ng mga pangitain sa hinaharap. Nakita niya ang sarili at si Autumn sa tabi niya, na kumikilos na parang pinuno ng Mother Earth. Tinanong ni Autumn kung si Royal ay kasama sa kanyang mga pangitain, at nang sabihin ni Billy na oo, hiniling sa kanya ni Autumn na pigilan siya bago sila maunahan nito. Pagkatapos ay naghalikan silang dalawa at nilagyan ni Autumn ang dibdib ni Billy ng family brand. Ilang sandali pa, nasira ang truck ni Royal sa gitna ng kalsada.
Sa sandaling iyon ay nagpakita si Billy at inalok siyang sumakay. Sa paglalakbay, ipinagtapat ni Billy na alam niya ang tungkol sa hukay at naglabas ng baril. Dinala niya si Royal sa isang closed-down na parlor at pinagbantaan siya upang humingi siya ng tawad. Pagkatapos ay inutusan ni Billy si Royal na pabayaan si Autumn, at bago siya umalis, sinabi niya na may kakilakilabot na mangyayari sa kanyang apo. Sa parehong oras, nakipagkita si Autumn kay Perry at sinabi sa kanya ang lahat. Sa bahay ni Wayne, napagod si Luke sa paghihintay at sinubukan na patayin ang kanyang ama, ngunit dumating si Billy sa tamang oras at itinulak siya palayo. Samantala, pinuntahan ni Joy si Frank, ngunit hindi niya ito nakita sa bahay. Gayunpaman, napansin niya ang family brand ni Royal na nakaguhit sa malaking bato na nakaturo sa kagubatan. Habang naglalakad, nakita niya ang itim na trail na nagdala sa kanya sa loob ng kagubatan. Sinundan ito ni Joy at lumabas sa kabilang bahagi ng kakahuyan, natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng malawak na lupa kung saan nakita niya ang libu-libong bison na tumatakbo ng magkasama. Ang pinaka-nakakagulat ay ang tanawin ng isang maliit na kolonya ng mga katutubong Amerikano na naninirahan malapit sa batis. Tila ba nakatingin siya sa nakaraan, na nagpapaliwanag sa nakitang mastodon. Nang makauwi si Royal, isinakay siya ni Perry at pumunta sila sa hukay. Doon sa wakas ay ipinagtapat ni Royal ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi siya kabilang sa kasalukuyang timeline na ito, siya ay isang bata mula sa 1886 na tumalon sa hukay. Noong 8 taong gulang pa lamang si Royal, aksidente niyang nabaril ang kanyang ama habang nangangaso sa kakahuyan. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang ama, ngunit masyadong malalim ang tama ng bala sa kanyang dibdib. Wala siyang lakas ng loob para sabihin ang nangyari sa kanyang pamilya, kaya tumakas siya. Maya-maya, napunta siya sa hukay at nahulog doon. Nang gumapang si Royal mula sa hukay, napagtanto niya na siya ay nasa taong 1968, at ang unang tao na nakita niya ay ang batang si Wayne. Nagpagala-gala si Royal hanggang sa nakarating siya sa rancho, kaya nagsinungaling siya sa mga taong naninirahan doon, at sinabing wala siyang naaalala tungkol sa kanyang pamilya. Dahil sa awa, inampon ng mga may-ari ng rancho ang bata, at itinago ni Royal ang larawan ng kanyang orihinal na pamilya sa kamalig. Nang mapagtantong totoo ang kwento ni Autumn, naniwala si Perry na tama rin siya tungkol kay Rebecca at nagpasya siyang sundan ang kanyang asawa. Walang magawa si Royal kundi panuurin ang kanyang anak na nahuhulog sa hukay, at biglang nawala ang hukay. Ang lahat ng ito ay napanood ng nasisiyahan na si Autumn mula sa malayo. Kinaumagahan, ginamot ni Billy si Wayne sa pamamagitan ng paglalagay ng dinurog na itim na mineral sa mga labi at mata ng kanyang ama. Iginiit ni Luke na dapat silang gumawa ng negosyo sa hukay, ngunit ipinaalam sa kanya ni Billy na naglaho ito. Para mapasaya siya, inalok siya ni Billy ng deal, maaari niyang makuha ang buong lupain dahil hindi interesado si Billy dito, at bilang kapalit, kailangang tumigil si Luke sa pagtatangkang patayin ang kanilang ama. Pagkaalis ni Billy, nagsimulang maghukay si Luke ng mga butas sa hangganan ng rancho malapit sa kanlurang pastulan upang maghanap ng hukay. Sa kalaunan, nahukay niya ang isang kanal at napansin niya ang isang itim na likido na lumalabas dito. Sa una, inisip niya na ito ay langis, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na ito ay ang parehong itim na mineral na nakita niya sa loob ng mahiwagang hukay. Bago siya makalabas sa hukay, bumukas ang isang portal mula sa nakaraan, na naglabas ng libu-libong bison sa pastulan na hindi malinaw kung saan pupunta. Samantala, hinanap ni Royal si Autumn sa motel para patayin siya, ngunit agad siyang nagtago at tumakas sa bintana ng banyo. Paglabas ni Royal, nakita niyang umalis siya sakay ng truck ni Billy. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa bangko, kung saan si Autumn ay nagmamadaling naghihintay na dumating ang pera niya. Nagtatrabaho doon si Maria at iginiit na hindi siya maaaring magdala ng baril sa loob ng bangko, ngunit sinigawan siya ni Autumn at lumapit si Billy upang tulungan siya. Sa rancho, napansin ni Cecilia na nawawala si Perry at siya ay balisa, ngunit hindi niya sinabi kay Rhett upang hindi mag-alala dahil malapit na ang kanyang kompetisyon. Sa gabi, nanood ang pamilya ni Rhett sa kanyang bull riding competition. Sinubukan ni Royal na kausapin si Rhett, ngunit tila nasisiraan na siya ng bait at hindi maipaliwanag ng maayos ang nangyari, kaya pinaalis siya ng guard. Habang pinapanood ng pamilya ang kompetisyon, tinawagan ni Autumn si Amy at hiniling sa kanya na ibigay ang telepono kay Royal. Sinabi niya kay Royal na nasa bayan siya, at agad na umalis si Royal para hanapin siya.
Pinapanood ni na Cecilia at Amy ang laro ni Rhett, ngunit sa kasamaang palad, natalo siya. Inip na umalis si Amy sa kanyang upuan at laking gulat niya nang makita ang kanyang ina na si Rebecca malapit sa parking lot. Sinabi ni Rebecca kay Amy na may pinagtataguan siyang tao at kinuha ang anak. Sa oras na napagtanto ni Cecilia na nawawala si Amy, halos mabaliw siya sa paghahanap sa kanya, ngunit huli na. Walang alam sa nangyayari, sinubukan ni Rhett na lumaban pa rin at nakitang wala na ang kanyang pamilya na nanonood sa kanya kanina. Ang pait na nararamdaman niya ay nakatulong sa kanya na manalo sa pagkakataong ito, at nabigla siya nang makitang naroon si Maria para sa kanya, hindi katulad ng sarili niyang pamilya. Nang matapos ang kompetisyon, sinabi ni Rhett kay Maria na punong-puno na siya sa kanyang pamilya at tinanggap na umalis kasama niya. Pagdating ni Royal sa bayan, naghihintay si Autumn at agad na nagpaputok ng baril bago sumakay sa truck kasama si Billy. Hinabol sila ni Royal habang nagpapaputok siya pabalik, at nang makalapit siya sa sasakyan, nagawang barilin ni Royal si Billy. Namatay siya on the spot at biglang nawalan ng kontrol ang truck, gumulong pababa sa burol. Sinundan ito ni Royal at nakita niya si Autumn na gumagapang palabas ng truck, ngunit bago niya ito mabaril, nakita niya ang isang grupo ng bison na tumatakbo patungo sa kanila. Mabilis na nagtago si Royal sa ilalim ng sasakyan ni Billy at sinubukan ni Autumn ang kanyang makakaya na protektahan ang sarili mula sa nakamamatay na mga paa. Ang mga bison ay nakarating sa kalsada at itinulak ang truck na sinasakyan ni Rhett at Maria, na naging sanhi ng pagbangga nila sa billboard. Matapos mawala ang mga hayop, napansin ni Royal ang misteryosong bison na may palaso sa katawan nito. Nilapitan niya ang hayop at hinugot ang arrow, at nang umalis ang bison, tiningnan ni Royal ang sugatang mukha ni Autumn at napansin ang peklat sa kanyang noo. Ang peklat na ito ay nagpaalala sa kanya ng sugat na nakuha ni Amy mula sa salamin noong nagtatalo sila ng kanyang anak, at sa wakas ay napagtanto ni Royal na si Autumn ay si Amy mula sa ibang timeline. Nagulat at nag-aalala, inuwi ni Royal si Autumn at pinahiga siya sa kama ni Amy. Pagkatapos, ipinagtapat na rin niya sa wakas kay Cecilia na nabaril niya noon ang kanyang ama at tumakas, ngunit hindi niya binanggit ang hukay o ang katotohanan na nagmula siya sa nakaraan. Sa puntong ito, napagtanto ni Royal na ang kanyang nakaraan ay nakaapekto sa kanyang pamilya, at dahil sa kanyang mga aksyon, ang kanyang pamilya ang nagdusa. Gusto lang naman niyang maayos ang kanyang pamilya, ngunit naniniwala si Cecilia na wala na ang lahat at sinipa ang hapagkainan, na naging sanhi ng pagkahulog at pagbagsak ng mga plato tulad ng kanyang sariling buhay. Sinabi ni Cecilia kay Royal na wala na sina Perry at Amy, at ipinahayag sa kanya ni Royal na si Amy ay narito pa rin kasama nila, hindi lang sa paraang inaasahan niya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.